Sa mga unang saknong ng pag-aalay kay Celia, itinatanong ni Balagtas kung nasaan na ang kanyang dating minamahal. Inaalala niya kung baka nakalimot na si Celia sa kanilang pag-iibigan. Ang pagkalimot na ito ayon kay Balagtas ay ang ikinalubog ng kanyang kapalaran sa lubhang kalungkutan. Pero iginigiit naman ni Balagtas na hindi niya nakalimutan ang pagmamahalang iyon. Lumipas na ang mga araw na iyon. Ang natira na lamang sa kanyang puso ay ang pag-ibig kay Celiang iniaako ni Balagtas na mananatili habang siya ay buhay pa. Dahil inaakala ni Balagtas na nakalimot na si Celia, siya ay nangulila sa pagmamahal at nagdurusa. Upang maibsan ito, inaaliw niya ang kanyang sarili sa pag-alaala ng kanilang nakaraan. Sa pag-alaala sa mukha ni Celia, siya ay nagiginhawaan. Kanyang inaalala ang larawan ni Celia na kanyang iginuhit. Ayon sa kanya, ang larawang iyon ang tanging naiiwang pang-alala kay Celia. Inaalala niya ang kanilang pinagpasyalan noong sila ay magkasintahan pa at nang si Celia ay nagkasakit. Ito ang ilog ng biyata at hilong, ang puno ng manggang hangad na pitasan ni Celia. Isa pa sa kanyang inaalaala ay ang dagat na kanilang pinagliliguan dati na ayon kay Balagtas, kanilang inaagapan upang hindi abutan ng alat ng dagat. May iuugnay ang kabanatang ito sa buhay ni Balagtas. Ito ay dahil hango ito sa pagmamahalan ni na Balagtas at Maria Asuncion Rivera. Sila ay nagtagpo sa Pandacan noong 1835 at silang dalawa ay naging malapit sa isa't isa. Ang pagmamahalang ito ay naudlot nang si Maria Asuncion Rivera ay inagaw sa kanya ni Nanong Capule, isang mayaman at makapangyarihang tao sa Pandacan. Ipinakulong si Balagtas ng mga magulang ni Capule at sa pagkawala ni Balagtas, napakasalan ni Capule si Maria Asuncion Rivera. Patuloy na inaalala ni Balagtas si Celia, lalo na ang mga lagi nitong wika sa kanya. Sa patuloy nitong pangungulila sa minamahal ay lalo siyang naiiyak at nakararamdam ng pagkaawa sa sariling kalagayan. Sa sobrang kalungkutan niya ay naitatanong niya sa kanyang sarili kung bakit hindi tumagal ang kanilang pagsasama. Ipinahayag din ni Balagtas ang hindi niya matiis na hirap sa pagkawala ni Celia na tila ba kamatayan ang paghihiwalay nila. Ang kabiguang naranasan ay ang siyang nagtulak kay Balagtas na sumulat ng tula. Naumpisahan niyang maisulat ang kanyang obra maestra batay sa sarili niyang karanasan na siyang nagpaganda sa obra. Inihahandog niya ang tulang ito kay Celia na ang sagisag ay M.A.R. para sa Maria Asuncion Rivera. Sa babasa nito, taglay ng mga saknong sa araling ito ang mga habilin ni Balagtas para sa mga babasa ng kanyang akda. Nag-iwan siya ng mga habilin upang higit na mapahalagahan at maunawaan ng mga mambabasa ang kabuuan ng akda. Inaasahan niyang kapag nasunod ang mga habiling ito ay higit na mapapahalagahan ng mga mambabasa ang mga mahalagang mensaheng taglay ng kanyang obra maestra. Florante at Laura, Puno ng Salita. Sa araling ito ay ipakikita kung paano nagsimula ang awit sa pamamagitan ng pagpapakilala ng paglalarawan sa gubat na kung saan ay hindi makapasok ang sinag ng araw. Inilarawan rin ang malalaking puno na nakakapitan ng mga baging na matitinik, maging ang malulungkot na huni ng mga ibon. Nailarawan din sa akda ang mga bulaklak na kulay luksa na may di kanais-nais na amoy. May mga nakakatakot na puno ng sipres at higera. Ang mga mababangis na hayop ay nakakalat tulad ng siyerpe, basilisko, hiyena at mga tigre na handang umatake sa kanino man, maging sa kapwa nila hayop.
Sa dulo ng gubat, makikita ang daan patungong impyerno at ang lupa ay nababasa ng tubig mula sa ilog Cosito na ayon sa mga makata ay isa sa 4 na ilog sa impyerno kaya kamandag ang tubig. Sa gitna ng kagubatan ay may puno ng higera o igos, isang mayabong na punong kahoy na malalapad ang mga dahon. Ayon sa pagkakasalaysay ni Balagtas, ang puno ng igos na ito ay parang baog dahil hindi namumunga. Dito nakagapos si Florante. Ayon sa pagkakalarawan, si Florante ay mukhang Diyos at mala-Adonis ang kanyang kakisigan. Makinis ang kanyang kutis at kulay ginto ang kanyang buhok. Si Florante ang matapang na hiniral ng Albania, subalit sa mga saknong ay ipinakitang siya ay nasa kalunos-lunos na kalagayan, talunan at nakagapos sa isang punong higera sa gitna ng isang madilim at mapanglaw na gubat. Florante at Laura, masamang kapalarang sinapit. Sa araling ito, maririnig mula kay Florante ang mga hinagpis at pagtangis dahil sa pagkagaping nangyari sa kanya at mga paghihirap ng kanyang minamahal na Albania dahil sa pananakop ng taksil at masamang si Conde Adolfo. Nawawalan na siya ng pag-asa at maging sa Diyos ay nakapagpahayag siya ng hinanakit sa pag-aakalang siya ay pinabayaan na. Subalit sa huli na pag-isip-isip niyang idaan sa panalangin ang kaawa-awa niyang kalagayan. Florante at Laura, panibugho sa minamahal. Saknong 26 hanggang 40. Florante at Laura, paggunita sa nakaraan. Saknong 41 hanggang 68. Sa unang 2 saknong, payak lamang ang pagpapahiwatig. Isinalaysay ni Floranteng ang paglililoy nasa kagandahan. Nangangahulugang naniniwala si Floranteng sa lalong ganda higit na marami pa ang panlililong darating. Maihambing ito sa paniniwala niya kay Laurang saksakan ng ganda. Muli ay kanyang pinapaniwalaan na tinanggap ni Laura ang pag-ibig na handog ng Conde Adolfo, na hindi na siya mahal ni Laura at kinalimutan na ang kanilang pagmamahalan. Ang paniniwalang ito ay lubhang nagpapahirap kay Florante at itinuturing niyang pinakamasaklap sa lahat. Kagaya ng kanyang sinabi, pasasalamatan niya pa si Conde Adolfo kung di niya lang daw inagaw si Laura. Nagpapakita ng kabaitang likas kay Florante. Sa mga huling saknong naman, makikita ang pagsuko ni Florante at ang kanyang paniniwalang lahat ng dusa, sakit at kamatayan ay kanya nang dinama. Ngunit sa totoong buhay, malabo itong mangyari at isa lamang na pagmamalabis upang maipakitang siya ay lubhang naghihirap. Kagaya nga ng sabi niya, ito'y una sa lahat ng hirap. Ipinapahiwatig na ang kanyang dusa ay ang nangunguna sa kanyang mga dinanas o maaaring sa lahat ng dusa sa buong sansinukob at libingan laan ng masamang palad. Ipinapahiwatig namang naniniwala siyang dahil sa dusang kanyang dinaranas, maaaring ang kinagagapusan niyang higera na ang kanyang maging libingan. Florante at Laura, ang pagdating ng girerong Moro sa gubat. Saknong 68 hanggang 82.
Sa bahaging ito ay nakilala mo si Aladdin na isang Moro at prinsipe ng Persya na dumating sa kagubatang kinaroroonan ni Florante dala rin ng isang problema. Tinagaw ng kanyang malupit na amang si Sultan Ali Adab ang pinakamamahal niyang si Florida. Kahit masakit ay namayani pa rin kay Aladdin ang paggalang sa ama, kaya't sa halip na gantihan ang amang nang agaw sa kanyang kasintahan ay minabuti niyang magparaya at maglagalag na lang sa kagubatan kung saan nga nakagapos naman si Florante. Florante at Laura, paghahambing sa dalawang ama, saknong 83 hanggang 106. Inakala ni Aladdin na nag-iisa siya sa madilim at madawag na kagubatan, subalit di nagtagal ay narinig niya ang mga panaghoy ni Florante. Hinanap at nakita niya ang binata ngunit hindi niya agad nilapitan. Ipinagpatuloy ni Florante ang kanyang pananaghoy at dito nalaman ni Aladdin ang kahabag-habag na paraan ng pagkamatay ng pinakamamahal na amang si Duque Briseño sa kamay ni Adolfo. Gayon din ang pag-alala ni Florante sa pagmamahal, kabutihan, kabaitan ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos nito ay si Aladdin naman ang nakaalala sa kanyang ama. Kabaligtaran ng kanyang amang si Sultan Ali Adab ang ama ni Florante. Naging malupit ang kanyang ama kaya't pawang kalungkutan at pagdurusa ang naranasan niya sa piling ng ama. Hindi siya nakalasap ng pagmamahal mula sa mga magulang sapagkat ang maaruga niyang ina ay maaga ring pumanaw. Florante at Laura sa harap ng panganib, saknong 108 hanggang 116. Ang araling ito ay puno ng panaghoy ni Florante at pagtangis ng pamamaalam. Nagsasabi siya ng mga pamamaalam kay Laura nang biglang dumating ang 2 leyong akmang sisila sa kanya. Nagpapaalam din siya sa bayan niyang Albania. Nabanggit niya ang kanyang hinanakit sa pag-aakalang kinalimutan na siya ng kanyang bayang ipinagtanggol niya ng paulit-ulit laban sa mga kaaway. At kay Laura dahil naiisip niyang tinalikuran na siya ng iniibig sa harap ng nakaambang kamatayan. Florante at Laura, ang pagtatagumpay ng bagong Marte, saknong 125 hanggang 141. Hindi na natiis ni Aladdin ang matinding awa na naririnig kaya't hinanap niya ang pinagmumulan ng panaghoy. Nang nakita niyang isang Kristiyano pala ang nananaghoy na kalabang mortal ng Morong katulad niya, ay nagdadalawang isip siya kung tutulong o hindi. Subalit saglit lang ang kanyang pag-aalinlangan dahil nakita niyang handa ng silain ng 2 mababangis na leon ang kaawa-awang nakatali. Agad niyang sinugod at pinatay ang mga leon. Pagkatapos ay dali-dali niyang tinulungan ang binatang noon ay wala ng malay at tila isa ng bangkay. Inobserbahan niya ang mukha at dibdib nito upang matukoy kung humihinga pa. Nag-alala man sa kalagayan ng binata, napayapa siya nang magsimula itong kumilos, hudyat na ito ay papagising na. Florante at Laura, habag ng Moro, saknong 142 hanggang 155. Nagising si Florante habang kandong ni Aladdin at ang una niyang nabanggit ay ang pangalan ni Laura. Hinahanap niya ang kanyang pinakamamahal. Dahil sa takot na baka matuluyang mamatay si Florante, hindi ito agad na tinugon ni Aladdin. Nang muling namulat si Florante, nagulat siya dahil nakita niyang isang Moro at kalaban ng kanilang bayan ang kanyang tagapagligtas na si Aladdin. Napayapa siya nang sinabi ni Aladdin na huwag siyang mag-alala dahil siya ay ligtas na. Sinabi pa ni Aladdin na kahit na magkalaban ang kanilang mga bayan at ang kanilang mga relihiyon ay hindi ito dahilan upang hindi tumulong sa kanyang kapwa. Ayon kay Florante, sana ay hindi na lang siya iniligtas ni Aladdin sapagkat gusto na nitong mamatay dahil sa sama ng kanyang pinagdaraanan. Sa pagkakarinig nito ay naiyak si Aladdin dahil sa naramdamang awa kay Florante. Florante at Laura, ang paglingap ng Persyano, saknong 156 hanggang 171. Hindi nagkikibuan sina Florante at Aladdin. Nang papalubog na ang araw, inakay ni Aladdin si Florante sa isang bahagi ng gubat kung saan inihiga niya si Florante sa isang malinis at malapad na bato. Pinakain ni Aladdin si Florante ng kanyang kaunting baon. Umaayaw pa si Florante sa una, ngunit nahikayat ding pakainin ni Aladdin. Nang lumubog na ang araw, hindi natulog si Aladdin sa pagbabantay kay Florante upang hindi makagat o atakihin ng mga hayop sa gubat.
Tiniis ni Aladin ang puyat, mabantayan lamang si Florante. Maya't maya ang paggising ni Florante at sa kanyang paggising ay laging dumadaing tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Nang magmamadaling araw na ay nakatulog na ng mahimbing si Florante at napayapa na hanggang umaga kaya nanumbalik ang kanyang lakas. Pagkagising ni Florante ay lubos ang kanyang pagpapasalamat kay Aladin sa kanyang pag-aalaga. Sa sobrang tuwa ni Aladin sa panunumbalik ng lakas ni Florante ay nayakap niya ito at naiyak dahil sa tuwa. Nang muling maalala ni Florante si Laura ay muli na naman siyang nalungkot. Sinabi pa na ang lungkot na dala ng kabiguan sa pag-ibig ay nadodoble o higit pa kung ito ay muling naaalala ayon sa nadama ni Florante. Kaya hindi pa man din lubos ang kanyang kasiyahan dahil sa tulong ni Aladin ay muli itong nagdusa sa mga alaala ng nakaraan. Dahil sa muli niyang kalungkutan ay sinabi ni Aladin kay Florante na nalalaman nito ang kanyang pag-aalaga sa kanya kaya kung anuman ang maitutulong ni Aladin kay Florante ay gagawin niya, maibsan lamang ang lungkot na nadarama niya. Florante at Laura, ang uliran, saknong 172 hanggang 187. Sinasabi ni Florante kay Aladin na hindi lamang ang kanyang mga pinagdaraanan ang ikukwento niya sa kanya. Ikinuwento rin ni Florante kay Aladin ang kanyang buhay mula noong sanggol pa lamang siya hanggang sa sapitin niya ang masamang sinapit nang mas makilala siya ni Aladin. Umupo ang dalawa sa ilalim ng isang punong kahoy at sinimulan ni Florante ang pagkukwento ng kanyang buhay. Unang ipinakilala ni Florante ang kanyang ama na isang duke ng kahariang Albania na si Duke Briseo. Kasunod niyang ipinakilala ang kanyang inang si Prinsesa Floresca. Nanghihinayang si Florante dahil sa Albania siya lumaki at hindi sa bayan ng kanyang ina, sa bayan ng Crotona. Ayon kay Florante, kung sa masayang bayan ng Crotona siya lumaki ay sana hindi siya lubhang nagdusa. Sinabi ni Florante kay Aladin na ang kanyang amang si Duque Briseo ang tagapayo ng Haring Linceo na hari ng Albania. Ang ama niya ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa kaharian. Sinabi pa ni Florante na ang kanyang ama ay isang modelo ng isang mabait at matapang na pinuno ng syudad. Sinabi pa ni Florante na si Duque Briseo ay mapagmahal na ama. Itinuturo nito ang mga bagay na kailangang malaman ni Florante. Naaalala ni Florante ang palayo ng ama niya sa kanya na Floranteng bulaklak kong bugtong. Iyan ang nakalakhan niyang taguri sa kanya ng kanyang ama at ina. Pagkatapos ipakilala ang kanyang ama at ina, ikinuwento ni Florante ang mga mahalaga at hindi makalilimutang pangyayari sa kanyang pagkabata. Isa na rito ay ang muntik ng pagdagit sa kanya ng isang buitre. Mabuti na lamang ay agad na nakita ng kanyang ina kaya nakahingi ng tulong sa kanyang pinsang si Menalipo na taga Epiro. Tinana ni Menalipo ang buitre at agad na namatay. Isinalaysay din ni Florante ang minsang dinagit ng isang arkon ang kwintas niyang may kupidong diamante habang naglalaro siya sa salas. Ikinuwento rin niya kay Aladin ang kanyang libangan, ang paglalaro niya tuwing umaga sa gubat kasama ang mga alagad ng kaharian. Maging ang pamamalagi niya hanggang tanghaling tapat sa parang upang maglaro ay ikinuwento niya rin kay Aladin. Florante at Laura, ang laki sa layaw, saknong 188 hanggang 205. Sa unang bahagi, inilahad ni Florante ang nakagisnan niyang buhay sa Albania. Inunita niya ang kasiyahan niya bilang musmos at ang kanyang mga karanasan sa payapang gubat. Ang lahat ng oras niya ay inilaan niya sa paglalaro at pangangaso. Lahat ng ito ay nawala nang mapagdesisyonan ng kanyang ama na si Duque Briseo na siya ay pupunta sa Atenas upang mag-aral. Ayon sa kanyang ama, maraming masamang bagay ang naidudulot ng paglaki sa layaw. Ayaw niya itong mangyari kay Florante, kung kaya't sa kabila ng pagtutol at pagluha ng kanyang ina, nagtungo siya sa Atenas upang mag-aral sa ilalim ng isang gurong kalahi ni Pitaco, si Antenor. Naniniwala ang kanyang ama na sa magulang maibubunton ang sisi ng kabiguan ng isang anak na laki sa layaw. Florante at Laura, hiram na bait, saknong 206 hanggang 223. Sa pagsasalaysay ni Florante, hindi siya makakain ng halos isang buwan noong nakarating siya sa Atenas. Hindi rin maiwasang maluha ni Florante. Lahat ito ay dahilan sa kalungkutan at sa pangungulila sa kanyang mga magulang na malayong malayo mula sa kanya. Pinilit ng kanyang gurong si Antenor na damayan siya
Ngunit hindi nito maalis ang kanyang pangungulila. Sa pagdating niya sa Atenas, nakita niya ang kanyang mga kamag-aral, kasama roon si Adolfo. Ang ama ni Adolfo ay kagaya ng ama ni Florante na isang duke ng Albania. Siya si Conde Sileno. Matanda si Adolfo kay Florante ng 2 taong gulang. Bilang isang mag-aaral sa Atenas, si Adolfo ay kilala bilang pinakamatalino at pinakamabuti sa lahat. Isang kapurihang pilit na agaw ni Florante pagkatapos ng 6 na taon ng kanyang pag-aaral. Sa pagsasalaysay ni Florante, si Adolfo ay nagmamay-ari ng mahinhing asal, hindi nagagalit, lapastanganin man at nagpapakita ng pagpapakumbaba. Bagaman sa lahat ng ito, ayon kay Florante, isa siyang napakamalihim na tao. Ang mga paglalarawang ito ay lubhang taliwas sa mga susunod na paglalarawan sa kanya at sa buong pagkakakilala niya sa awit. Isang bagay na higit na nagbibigay linaw sa mga susunod na kabanata. Hindi malapit sa isa't isa sina Adolfo at Florante. Ito ay batid nilang dalawa at ng buong paaralan. Ayon kay Florante, hindi niya malasap ang kabutihang asal na ipinakikita ni Adolfo ng kagaya ng mula sa kanyang mga magulang, ang bukal na kabutihan. At dahil doon, pilit silang nag-iiwasan sa isa't isa. Pagkatapos ng 6 na taon ng pag-aaral ni Florante sa Atenas, nalagpasan ni Florante ang galing ni Adolfo nang matapos niya ang kurso sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Dito nakita ng lahat na hindi bukal ang kabutihan ni Adolfo at siya ay nagbabalat kayo lamang upang mapuri. Florante at Laura, ang pamatid buhay, saknong 224 hanggang 241. Sa araling ito, nagkaroon ng dula-dulaan sina Florante sa paaralan. Siya ay gumanap na Eteocles, si Adolfo bilang Polinice at si Menandro naman ay gumanap na Yocasta. Nang sila ay nagsasadula na, biglang lumabas ang totoong ugali ni Menandro, ang kanyang pagiging mainggitin dahil naagaw ni Florante ang kanyang katanyagan. Sa dula-dulaan ay naging totohanan ang mga bigkas ni Adolfo. Hindi niya sinunod ang script bagkos ay isinigaw niyang inagaw ni Florante ang kanyang katanyagan. Tinotoo ni Adolfo ang pananaga o pagsasaksak kay Florante. Mabuti na lamang at nakaiwas ito at natulungan ni Menandro. Dahil sa pangyayari ay napauwi si Adolfo sa Albania. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay 1 taon pang namalagi sa Atenas si Florante. Naghihintay siya ng susunod na utos ng kanyang ama. Tuwang-tuwa si Florante dahil sa wakas ay nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang ama. Subalit ito ay agad na napalitan ng paghihinagpis at luha dahil sinasabi ng liham na namatay ang kanyang inang si Prinsesa Floresca. Sa sobrang sakit ng balita ay nahimatay si Florante. Nang mahimasmasan ay patuloy pa rin ang kanyang pagluha at tila nawawala sa kanyang sarili maski ang pagdamay sa kanya ng gurong si Antenor ay walang naitulong. Sinasabi ni Florante na ang pagkamatay ng kanyang ina ay ang pinakauna at pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. Florante at Laura, Pilin ko'y tandaan. Saknong 242 hanggang 257. Sa unang bahagi ng araling ito ay sinasabing 2 buwang nagdadalamhati si Florante sa pagkamatay ng kanyang ina. Nakatanggap si Florante ng pangalawang sulat mula sa kanyang amang si Duque Briseyo na nagsasabing umuwi na siya ng Albania. Nang magpapaalam na siya ay pinaghabilinan siya ng gurong si Antenor. Sinabi nito sa kanya na maghanda siya sa paghihiganti ni Adolfo. Sinabi pa ng guro ni Florante na wag siyang padadala kung pakikitaan siya ni Adolfo ng kabaitan dahil ang mga iyon ay pakitang tao lamang. Sinabi pa ng gurong Antenor na huwag ding magpapahalata kay Adolfo na alam niya ang lihim nitong paghihiganti. Maganda lang din daw ng lihim si Florante sa haharaping pagtutuos nila sa digmaan. Ilihim daw ni Florante ang kanyang paghahanda sa haharaping pagtutuos nila sa digmaan. Niyakap ni Gurong Antenor si Florante at sinabing magpakatatag ito dahil iyon ang magiging simula ng kanyang pagharap sa mga sakit o paghihirap. Sinabi pa ni Gurong Antenor na iyon ang simula ng pakikipaglaban ni Florante sa mundong puno ng kataksilan at puno ng pagpapakitang tao. Hindi pa natatapos magsalita ang guro ay napahinto ito dahil sa lungkot na nararamdaman. Hindi kaya ni Menandrong mawalay kay Florante sapagkat sila ay matalik ng magkaibigan, kaya naman pinayagan siyang sumama kay Florante ng kanyang amain na si Gurong Antenor. Inihatid si Florante at Menandro sa daongan ng kanilang mga kaibigan at ni Gurong Antenor.
Ang lahat ay maingay sa pagpapaalamanan at lubhang nalulungkot sa paglisan ni Florante. Inilaraw ang napakabilis ng sasakyan ni Florante kaya nakarating sila agad sa Albania. Doon ay sinalubong sila ni Duque Briseño. Nagbalik ang sakit na nararamdaman ng mag-ama nang maalala nila ang pagkamatay ng ina ni Florante. Hindi pa natatapos ang paghihinagpis ng mag-ama sa sakit ng pagkawala ni Prinsesa Floresca ay dumating ang embahador ng bayang Crotona. Florante at Laura, dakilang pagpapakasakit. Saknong 258 hanggang 273. Sa unang saknong ng araling ito ay dumating ang isang embahador o kinatawan ng Crotona dala ang isang sulat ng hari para kay Duque Briseño, ang ama ni Florante. Ang hari ng Crotona ay ang biyenan ni Duque Briseño. Humihingi ng tulong ang Crotona dahil ito ay nasa panganib ng pananakop ng mga Persyano sa pamumuno ni General Osmalik. Si General Osmalik ay pangalawa sa katanyagan at kasikatan nitong si Aladin na isang mandirigmang kinatatakutan at hinahangaan ni Florante. Napangiti si Aladin sa kwento ni Florante at sinasabing bihira daw na maging matapat o eksakto ang mga balita. Madalas kung matapat man ay nadadagdagan. Sa pagpapatuloy ni Florante, sinabi niyang huwag daw sanang matulad sa kanyang kapalarang sinapit ang kilalang mandirigma na si Aladin. Sinabi pa niyang hindi niya gustong maranasan ng kanilang mga kaaway ang hirap na kanyang nararanasan. Nang malaman ni Duque Briseño na nasa panganib ang bayan ng Crotona, sinama niya si Florante at ipinakilala sa hari ng Albania na si Haring Linceo. Sila ay nakasuot ng kasuotang pandigma. Bago sila makaakyat sa hagdan ng palasyo ay sinalubong na sila ni Haring Linceo. Niyakap ng hari si Duque Briseño at kinamayan si Florante. Sinasabi ng Haring Linceo kay Duque Briseño na ang postura at tindig ni Florante ay kamukha ng bantog ng mandirigmang na panaginipan niya. Si Florante raw ay magiging haligi o pinuno ng samahang magtatanggol sa bayang Crotona. Sinabi pa ni Duque Briseño na si Florante ay ipinauubaya niya sa hari na isali sa kanyang mga mandirigmang magtatanggol sa Crotona, kaya naman si Florante ay itinakdang general ng hukbong makikipaglaban sa Crotona na sinasakop ng mga Moro. Sinabi ni Haring Linceo na iligtas ni Florante ang bayang Crotona dahil nuno ni Florante ang hari nito. Sa mga huling saknong ay pumayag si Duque Briseño kahit medyo mapanganib dahil medyo hindi pa bihasa sa pagkikipaglaban si Florante at dahil siya ay napakabata pa. Walang naisagot na nasabi si Florante kundi ang haring poon at dadapa sana siya upang halikan ang mga paa ng hari pero pinatayo siya nito at muling niyakap. Florante at Laura, kagandahang makalangit. Saknong 274 hanggang 289. Sa bahagi ng araling ito ay umupo si Florante at makikipagkwentuhan tungkol sa mga naisin niya at sa mahahalagang bagay sa kanyang buhay. Ikunento niya kay Aladin ang una nilang pagkikita ni Laura at kung gaano siya nito agad na napaibig. Inilarawan ni Florante ang mga dahilan kung bakit siya nabighani kay Laura. Ang kagandahan nito na sinasabing kaagaw ni Venus sa kagandahan, ang maputi nitong balat at nakatutunaw na titig. Sinabi niyang si Laura ang anak ng napahamak na si Haring Linceo na sinusuportahan naman ang kanilang pag-iibigan. Grabe ang naranasang kalungkutan ni Florante sa pagkawala ni Laura. Sa kalungkutan pa rin ni Florante ay sinisisi niya si Haring Linceo dahil kung hindi daw siya sinuportahan ng hari para sa sarili nitong anak na si Laura upang magkasintahan sila ay hindi raw sana niya nararamdaman ang sakit na nararamdaman niya ngayon, na hindi raw sana siya pinagtaksilan ni Laura. Sinasabi ni Florante sa kaibigan niyang si Aladin na si Laura daw ay hindi naman talaga taksil. Hindi daw malaman ni Florante kung bakit daw nilimot siya ni Laura. Sobrang naaawa si Florante sa kanyang sarili dahil nararamdaman niyang siya ay isang api at tila isang pagkakamali. Hindi man lang daw siya nakalasap ng kasiyahan kasama si Laura. Sinabi pa ni Florante na kung ano daw ang bilis ng pagtaas ng kapurihan ay ganoon rin naman ang bilis ng pagbaba nito. Ibig sabihin ay kailangang pangalagaan ang iyong nakamit o ang paningin sa iyo ng mga tao sapagkat sa buhay, kaunting pagkakamali mo lamang ay makalilimutan agad ng mga tao ang lahat ng iyong kabutihan. Sinabi pa ni Florante na noong makilala niya si Laura ay halos napunta agad ang lahat ng pag-ibig niya rito, na hindi na lang ang kanyang ina ang nag-iisang minamahal na babae sa puso ni Florante kundi pati na rin si Laura. Ang kalungkutan ni Florante sa pagkawala ng kanyang inang si Reyna Floresca ay natuon sa pagkawala sa kanya ni Laura. Kaya natakot siya na baka hindi naman dapat ipaginagpis ang pagkawala sa kanya ng minamahal niyang si Laura. Hindi na makapag-isip ng maayos si Florante.
Nalilito na siya sa kanyang mga sinasabi dahil sa dami at bigat ng kanyang nararamdaman. Pilit man niyang ayusin ang kanyang mga sinasabi, ngunit nagkakamali pa rin siya at hindi makapagsalita ng maayos dahil sa sama ng kanyang pinagdadaanan. Nang matapos na ang sinasabi ni Florante ay tila wala na siyang kapurihan, na naramdaman niyang halos wala na siyang kwentang tao. Gulong-gulo si Florante at ang kanyang puso ay tila nasusunog sa sakit na dala ng pag-ibig na hindi pa niya lubos na nararanasan mula kay Laura. Florante at Laura, luha ng pagmamahal. Saknong 270 hanggang 304. Sa unang saknong ng araling ito ay ikinuwento ni Florante ang 3 araw na piging ng hari sa Palasyo Real kung saan ay 3 araw din niyang hindi nakausap si Laura na siyang ikinalungkot niya. Naranasan niya rito ang lalong paghihirap na higit pa raw sa hirap na kanyang unang natiis tungkol sa napagdaanan niyang sakit noong namatay ang kanyang ina. Kinabukasan, noong aalis na sila Florante kasama ang hukbo na magliligtas sa bayan ng Crotona, ay nakausap niya kahit sandali lang ang kanyang sinisintang si Laura na bumihag sa kanyang puso. Sinabi ni Florante sa malambing na wika ang lahat ng kanyang gustong sabihin kay Laura, ang kanyang kalungkutan at himutok, ang kanyang lubos na pagsinta kay Laura. Sinabi pa ni Florante na si Laura ang kumumpleto sa buhay niyang kapos. Hindi agad binigay ni Laura ang kanyang matamis na oo, subalit nabatid ni Florante na may pagtingin din sa kanya si Laura sapagkat nang umalis sila ay lumuha si Laura at pinabaunan ng may hiyang perlas. Ito ay dahil nag-aalala si Laura sa pakikipaglaban ni Florante na tanda ng pagmamahal. Dahil sa nagpakita ng pagmamahal si Laura kay Florante sa pamamagitan ng kanyang pagluha, nagkaroon ng tibay ng kalooban si Florante na harapin ang digmaan sa bayang Crotona na sinasakop ng mga Moro. Sinasabi ni Florante na kung hindi nagpakita ng kahit na munting pag-aalala si Laura ay baka namatay na siya. Ibig sabihin ay broken-hearted na siya bago pa man din lumusob sa digmaan. Nadatnan nila Florante ang Crotona na halos lubusan ng masakop ng mga Moro dahil sa kanilang mga mapangwasak na kagamitang pandigma, kaya agad na lumusob sina Florante kasama ang kanyang hukbo. Pagsugod nila Florante ay dumanak ang dugo, maraming nangamatay at sinasabing ang diwata ng kamatayan ay hindi magkamayaw sa pagkuha ng mga kaluluwa ng mga namamatay. Napanood ni General Osmalik ang paggapi ni Florante sa kasama niyang 7 hanay ng mga Moro sa pamamagitan ng espada. Napapatay ni Florante ang bawat malapitan niyang kaaway. Halos magapi din ni General Osmalik ang mga kasama ni Florante. Nagtapat sila Florante at Osmalik. Sinasabing 5 oras na naglaban sina Florante at General Osmalik. Nang mapagod na ang General ay napatay ito ni Florante. Nang mapatay ni Florante ang General ay biglang umulan na para bang nagpapakita pa ang kalangitan ng awa sa Moro na siyang ikinataka ni Florante. Florante at Laura, bayani ng Crotona, saknong 305 hanggang 316. Sa unang saknong ng araling ito ay natakot na ang mga kalabang Moro dahil naramdaman nilang matatalo na sila sapagkat sumama sa puwersa nila Florante ang hukbo ni Minandro na napakahusay rin sa pakikitigma gamit ang tabak, kaya ang pagkapanalo ay lubos na napasapanig nila Florante. Ang pagkapanalo nila Florante ang siyang nag-alis ng lungkot at takot sa mga tagabayan ng Crotonang nilusob ng mga Moro. Ang pag-aalinlangan ng mga tao ay napalitan ng katuwaan. Sinalubong ang hukbo ni Florante ng hari ng Crotona kasama ang mga taong naalipin at pinahirapan ng mga Moro. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pagpapasalamat kina Florante at sila ay walang tigil na pinapupurihan. Nag-uunahang makalapit kay Florante ang mga tao upang siya'y mayakap, mahalikan at mapasalamatan. Inilarawan ni Florante ang mga tao na tila isang pama, ang Diyos ang nag-aangkin ng isang mataginting na boses na kung magbalitay agad na umaabot sa maraming panig sa lakas. Sunod-sunod ang pagsigaw ng mga tao ng Viva o Mabuhay sa pagkapanalo ni Florante. Napakalakas sa mga papuri at pasasalamat ng mga tao sa pagsabi nilang salamat sa nagtanggol sa amin. Lalong natuwa ang mga tao nang malaman nilang si Florante ay apo ng mahal nilang hari. Sa labis na kasiyahan sa pagkapanalo ni Florante ay naluha ang hari. Umakyat si Florante sa palasyo at nagpahinga kasama ang kanyang hukbong pagod na pagod sa naganap na digmaan. Sinasabing ang buong bayan ay nakapagpahinga na rin sa 3 araw na pang-aalipin ng mga Moro. Sa kabila ng kasiyahan ay nalungkot pa rin sina Florante at ang hari nang kanilang maalala at mapag-usapan ang ina ni Floranteng na mayapa na. Ang sakit ay muli niyang naramdaman. Napatunayan ni Florante na sa mundo ay walang lubos o ganap na kasiyahan, na sa minsang kasiyahan ay laging nasusundan ng kalungkutan. Labis na kalungkutan na sinasabing halos makapitong ulit pa ang sakit na mararamdaman.
Nanatili si Florante ng 5 buwan sa Crotona at pinilit niyang makabalik sa Albania. Ninais niyang makabalik ng Albania upang makita ang kaniyang mahal na si Laura. Sa layo ng kanilang nilalakbay sa pamamagitan ng paglalakad lamang ng mabilis ay nainip si Florante at naisip pa nga niyang sana ay nakalilipad na lang siya. Nang natatanaw na nila ang kaharian ng Albania ay tila kinabahan siya at kinutuban sa lalong hirap na kanilang kahaharapin. Nang makita ni Florante ang kaharian ay nakita niyang tama ang masamang kutob niya. Ang nakataas na bandila sa kaharian ay hindi na sa Albania kundi ang bandila na ng mga Persyanong Moro na may hugis kalahating buwan. Nasa lakay na ng mga Moro ang kaharian sa pangunguna ng Morong si Aladin. Florante at Laura, Pangingimbulo, Ugat ng Kataksilan. Saknong 317 hanggang 328. Sa unang bahagi ng araling ito ay pinahinto ni Florante ang kanyang hukbo sa ibaba ng bundok na mabangin dahil may nakita silang pangkat ng Morong naglalakad ng mabagal. Nakita nila ang isang dalagang nakagapos na sa pakiramdam nila ay pupugutan ng mga Moro. Lalong kinabahan itong si Florante dahil kinukutuban siyang si Laura ang dalagang ito. Dahil sa kutob at takot na naramdaman ni Florante ay bigla nilang nilusob ang mga Moro. Maswerte ang ilang mga Moro dahil nakatakbo sila at hindi napatay ni Florante. Nang wala nang mapagtuunan ng galit si Florante at nawala na ang mga Moro, ay lumapit siya sa nakagapos at hindi kumikibong babae. Tinanggal ni Florante ang takip nito sa mukha at totoo nga ang kutob ni Florante. Si Laura nga ang dalaga na siyang dahilan ng lalo niyang pagkagalit. Tinangkang pugutan si Laura dahil sa hindi nito pagpayag na mahalay ng emir na gobernador ng mga Moro. Pinarusahang pugutan si Laura dahil bukod sa hindi nito pagpayag sa kahalayan ng gobernador, ay sinampal niya ito sa mukha. Dali-daling kinalag ni Florante ang gapos sa kamay ni Laura. Iniingatan ni Florante na huwag madikit ang mga kamay niya sa balat ni Laura, tanda ng kanyang paggalang at pagmamahal. Tinitigan ni Laura si Florante. Sinasabi ni Florante na ang mga titig na iyon ni Laura ay ang nakagamot o nakatanggal ng kanyang mga paghihirap na nararamdaman. Sinasabi pa ni Florante na ito ang pinakamaligayang araw niya dahil narinig niya kay Laura ang mga katagang Sintang Florante na nagpapakitang mahal siya ng dalaga. Nang malaman ni Florante na nakabilanggo o nasa kulungan ang hari na si Haring Linceo at ang kanyang amang si Duque Briseo, ay inutusan niya ang hukbo niya at sila ay sumalakay hanggang mabawi nila at mailigtas ang bayan ng Albania mula sa mga mapanakop na Moro. Nang makapasok ang hukbo ni Florante sa kaharian ay pinuntahan niya agad ang bilangguan. Pinalayan niya ang hari at ang kanyang ama kasama na rin si Adolfo na nabihag din. Labis na natuwa ang hari at ng mga kasama nitong mga nabihag. Sa halip na matuwa ay nalungkot si Adolfo dahil muli na namang naparangalan si Florante sa kanyang pagliligtas sa bayan. Sinasabing lalong lumala ang pagsiselos ni Adolfo nang tinagurian si Florante na tanggulan ng syudad o tagapagtanggol at depensa ng bayang Albania. Nagselos siyang lalo dahil ipinagdiwang ng hari sa palasyo ang labis na tuwa dahil kay Florante. Ang isa pang dahilan ng pagsiselos at pagkagalit ni Adolfo ay nang malaman niyang minamahal ni Laura si Florante. Labis ang pagsiselos at pagkagalit ni Adolfo dahil sa gusto niyang mapakasalan si Laura upang mapasa kanya ang korona at maging kasunod na hari ng Albania. Florante at Laura, Mariing Hampas ng Langit, saknong 329 hanggang 346. Sa unang bahagi ng araling ito ay sinasabing ang sama ng loob ni Adolfo kay Florante mula sa mga nangyari sa Atenas ay naitanim niya sa kanyang puso, kaya nais niyang makapaghiganti kay Florante. Gagawin ni Adolfo ang lahat makapaghiganti lamang sa kanya, maging ang mapatay si Florante ay kanyang gagawin. Hindi nagtagal ang pagdiriwang sa kaharian dahil sa kanilang pagpapasalamat sa kanilang paglaya mula sa mga mananakop ay dumating na naman ang isang hukbo ng mga Morong ganid na galing sa Turkiya na handa ng sakupin ang kaharian. Natakot at umiyak ang buong bayan sa panibagong digmaang magaganap. Sinasabing ang pinaka natatakot sa mga mangyayari ay si Laura dahil nangangamba siyang baka hindi magtagumpay si Florante sa digmaan at mapatay ito. Dahil si Florante ang general na itinalaga ng hari sa pagtatanggol sa kaharian laban sa mga mananakop na Moro, ay napanatag ang buong bayang takot na takot. Sa pagkakataong ito ay lalo na namang nainggit at nagselos si Adolfo.
Ayon sa kagustuhan ng Diyos ay natalo ni na Florante ang hukbo ng mga Morong taga-Turkiya. Ito ay pinamumunuan ng sikat na si Miramulin na matagal nang kinatatakutan ng kahariaang Albania sa husay nitong manakop. Marami pang mga sumunod na digmaang naipanalo si Florante. Dahil sa kanyang galing sa pakikipagdigma ay 17 hari ang gumagalang sa kanya. Sinasabing isang araw mula sa pagkapanalo ni Florante sa digmaan sa syudad ng Etolia ay nakatanggap siya ng sulat galing kay Haring Linceo na nagsasabing umuwi na siya sa Albania. Sinabi kay Florante na ipagkatiwala muna niya ang kanyang hukbo kay Menandro. Pagkabasa ng liham ng hari ay agad-agad na umalis si Florante sa Etolia at umuwi sa Albania. Madilim na nang makarating si Florante sa Albania. Pumasok siya sa kaharian nang walang pag-aalinlangan. Pagpasok niya ay biglang may humuli sa kanya. Ito pala ay isang palabas lamang. Sinalubong siya ng 30,000 na sandatahan. Hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon si Florante na mabunot ang kanyang dalang armas na espada at makapanlaban. Tinapos ang buo niyang katawan at siya ay ikinulong. Ipinahahayag ni Florante ang kaniyang pagkagulat at pagkalungkot sa mga pangyayari, lalo na nang malaman niyang pinatay si Haring Linceo ni Conde Adolfo. Idinamay ring pinatay ni Conde Adolfo si Duque Briseño, ang mapagmahal na ama ni Florante. Nagawa ito ni Adolfo dahil gusto niyang maging hari at mapasa kanya ang lahat ng kayamanan ng kaharian. Nagtraidor si Adolfo para sa katanyagan. Sadyang nakaaawa ang nangyari sa kaharian ng Albania. Lalong magiging kaawa-awa ang Albania kung ang magiging pinuno nito ay hangal at pangit ang pag-uugali. Sinabi pa ni Florante na kung kayamanan at katanyagan lamang ang habol sa posisyon sa kaharian ay isang parusa ng Diyos sa bayan. Sinabi ni Florante na lalo siyang naaawa sa kanyang sarili dahil parang nalinlang siya ng pag-ibig. Masakit sa kanyang kalooban dahil parang naririnig o nakikita niyang nangangakong ikakasal si Laura sa taksil na si Adolfo. Ito ay parang isang matinding lason sa kanyang dibdib sa sakit na nararamdaman niya. Sa sobrang sakit ay gusto nang mawala ni Florante. Nabilanggo ng 18 araw si Florante at sinasabi pang nainip siya sa paghintay ng kaniyang kamatayan. Gustong-gusto na talaga niyang mawala dahil sa sakit na nararanasan. Gabi na nang kinuha siya mula sa bilangguan patungo sa gubat kung saan siya itinali. 2 beses na nakaikot ang araw sa mundo o 2 araw nang nakagapos si Florante nang mailigtas ni Aladin. Winakasan ni Florante ang kanyang pagkukwento ng sunod-sunod at sanga-sangang mga sakit na naranasan niya at hanggang sa mga pagkakataong iyon ay hindi pa alam ni Florante ang kanyang sasapitin. Ito ang mga huling nasabi ni Florante kay Aladin at pagkatapos ay si Aladin naman ang nagkwento kay Florante. Florante at Laura, bakit ama ko? Saknong 347 hanggang 360. Sa unang bahagi ng araling ito, sinasabi ng gererong Moro kay Florante na dahil naikwento na nito ang kanyang buhay ay siya naman ang magsasalaysay ng kanyang kwento. Nagpakilala siya kay Florante. Sinabi niya kay Florante na ang pangalan niya ay Aladin at siya ay taga-Persya, na siya ang sikat na anak ng sultang si Sultan Ali Adab. Naiyak kaagad si Aladin bago pa man din niya ikwento ang kanyang buhay. Ito ay dahil sa kanyang amang si Sultan Ali Adab at sa kanyang kaligayahang si Flerida. Sinasabi ni Aladin na magdamayan na lang silang dalawa ni Florante sa kanilang pag-iyak dahil pareho naman sila ng nasapit na masamang kapalaran. Sinabi pa niyang sa gubat na lang nila hintayin ang kanilang mga wakas sa buhay nilang punong-puno ng paghihirap. Hindi na umimik si Florante at hinayaan na lamang niya si Aladin na ilabas ang kanyang mga nararamdaman. Namalagi silang dalawa sa gubat ng 5 buwan hanggang sa isang umaga ay naganda silang maglibang. Nilibot ni na Florante at Aladin ang loob ng gubat. Kapag nakakita sila ng maliit na bakas ng daan ay kanilang tinatahak. Habang naglalakad silang dalawa ay nagkukwento si Aladin ng kaawa-awa niyang buhay. Sinabi ni Aladin na sa digmaan na kaniyang pinagdaanan ay hindi niya dinamdam ang hirap kumpara sa paghihirap ng kanyang puso kay Flerida ang kanyang iniiyakan. Ikinumpara ni Aladin si Flerida kay Diana na diyosa ng mga mangangaso at sa mga hauris na napakagandang dalagang birhen na naninirahan sa paraiso ayon sa mga Muslim. Napakaswerte ni Aladin dahil sa pagtatiyaga niyang manligaw kay Flerida ay nakuha niya ang matamis nitong oo at naging magkasintahan silang dalawa.
Subalit sa kanilang pagmamahalan ay pilit na pumagitna ang ama ni Aladdin na si Sultan Ali-Adab. Nagsimula ang paghihirap ni Aladdin. Ginusto pa ng kanyang ama na mamatay na lamang siya. Kahit nanalo sila sa pagkikipaglaban sa Albania ay ikinulong pa rin siya pag-uwi ng Persya. Ito daw ay dahil sa pag-iwan niya sa kanilang hukbo nang wala pang utos mula sa kanyang amang si Sultan Ali-Adab. Nang mabalitaan ni Sultan Ali-Adab na nabawi ni Florante ang Albania, ay sinintensyahang mamatay si Aladdin sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo. Isang gabi, bisperas ng pagpugot kay Aladdin ay pumasok sa bilangguan ang isang general, dala ang isang balita. Siya ay pinatatawad na, ngunit ang naging kapalit nito ay sinasabing lalong nakamamatay ayon kay Aladdin. Sinabi sa kanya ng general na hindi siya pupugutan ng ulo pero kinakailangan niyang umalis agad ng Persya at hindi dapat siya abutin ng pagsikat ng araw. Agad namang sumunod si Aladdin sa utos ng kanyang ama na hari ng Persya. Sinasabi ni Aladdin na mas gugustuhin pa niyang mamatay na lamang kaysa malamang nasa piling ng ibang tao ang kanyang minamahal na si Florida. May 6 na taon nang palaboy-laboy si Aladdin. Biglang nahinto si Aladdin sa pagsasalita dahil may naririnig silang mga nagsasalita sa loob ng gubat. Florante at Laura, sa ngalan ng pag-ibig. Saknong 361 hanggang 372. Sa unang bahagi ng araling ito ay napakinggan ni na Aladdin at Florante ang pinag-uusapan ng mga taong naririnig nila sa loob ng kagubatan. Sinasabi ng isang taong nagsasalita na noong malaman daw nitong pupugutan ng kanyang kasintahan na nasa bilangguan ay nakiusap siya sa hari na isang makasarili. Hinihingi daw niya ng tawad ang mga nagawang pagkakasala ng kanyang minamahal na siya ring anak ng haring magpapapugot dito. Ang tinutukoy na hari ay walang iba kundi si Sultan Ali-Adab. Umiyak siya upang mapagbigyan lang siya sa kanyang kahilingan. Ang sagot ng hari ay hindi niya magagawang patawarin ang kasintahan niya kung hindi nito tatanggapin ang pagmamahal nito. Wala siyang magawa at hindi niya kayang hayaang mamatay ang kanyang kasintahan kaya pumayag na siya sa kagustuhan ng hari. Mabuhay lang ang prinsipe na kanyang kasintahang pinakamamahal na nasa kaawa-awang kalagayan. Sa pagpapatuloy ng nagsasalita, kahit na napapayag siya ng hari na mapasa kanya, ay hindi niya magagawang ibigay ang kanyang pagmamahal rito. Wala lang talaga siyang magawa kundi kusang isuko ang kanyang sarili na nababatid niyang pagdurusahan niya. Mailigtas lamang ang kanyang pinakamamahal. Sa pagpapatuloy pa rin ng nagsasalita, tuwang-tuwa umano ang hari at sa tuwa nito ay agad nitong pinakawalan ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Walang iba kundi ang kanyang kasintahan. Ngunit sa pagpapakawala sa kanya ay kinakailangan niyang umalis ng Persya at maglagalag ito sa ibang lugar. Nilisan ng kanyang mahal ang Persya. Hindi man lang daw sila nagkausap nito bago siya umalis. Halos naubos na at wala na siyang mailuha sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nang inihanda na ang kasal niya sa loob ng kaharian ay naisipan ng nagsasalita na magdamit moro upang hindi mahalata sa plano niyang pagtakas. Inilarawan niyang ang mangyayaring pagpapakasal sa kanya ng hari ay parang kamatayan na rin niya. Isinalaysay ng nagsasalita ang kanyang ginawang pagtakas. Kalagitnaan daw ng gabing madilim na madilim ay nagpatihulog siya sa bintana. Ang layunin niya sa kanyang pagtakas ay upang mahanap niya kung nasaan ang kanyang pinakamamahal. Ilang taon raw na gumagala-gala ang nagsasalita kung saan ay parang ginawa na niyang tirahan ang kabundukan at kagubatan. Dumating siya sa isang bahagi ng gubat kung saan ay nailigtas niya ang kanyang kinakausap mula sa isang taong masama at traidor. Nahinto ito sa pagsasalita at biglang dumating sina Florante at Aladdin dahil nakilala nila ang boses ng kanilang mga minamahal. Ang dalawang taong nag-uusap ay walang iba kundi sina Florida at Laura. Wala silang mapagsidlan ng tuwa. Walang makapapantay sa nararamdamang tuwa ng mga magkasintahan. Ang lahat ng kanilang mga pagdurusa at kahirapan ay nawala dahil sa kanilang kasiyahan. Sa sobrang saya ni Florante ay tila nasa alapaap siya nang sa wakas ay nagkita na sila ni Laura at nagkaharap na sila ng kanyang pinakamamahal na lagi niyang inaasam-asam na makita at makasama. Florante at Laura, kamatayan sa palaso ni Florida. Saknong 373 hanggang 372. Sa unang bahagi ng araling ito, ang dating gubat na nababalot ng lungkot dahil sa kani-kaniyang masasamang karanasan ni na Florante at Aladdin ay naging paraiso na nabalot ng ligaya. Nalimutan nila ang kani-kanilang sakit na nararamdaman na halos ikinamatay nila.
Ang ingay ng apat na taong nagmamahalan ay medyo tumamlay nang nagsimulang magkwento si Laura tungkol sa nasapit ng kahariang Albania mula nang siya ay umalis dito papuntang kagubatan. Nang magsimula ng magkwento si Laura ay hindi nila maunawaan ang dahilan ng kanyang mga sinasabi. Sinasabing ito ay tila isang sakit na hindi matukoy ng kahit na sinong doktor. Sinabi ni Laura kay Florante na nang umalis ito sa Albania ay nagkagulo na ang bayan na dinig mula sa palasyo. Sa pagpapatuloy pa niya sa kanyang pagkukwento ay bigla na lamang daw sinakop at nagkagulo ang buong bayan. Ang araw na ito ay sobrang nakatatakot. Sinasabing ang araw na ito ay isinumpa dahil sa galit ng Diyos. Inilalarawan ang mga tao sa Albania. Nagsisigawan ang mga ito at gusto nilang mamatay ang Haring Linceo. Sinasabi nilang ginugutom ng hari ang mga tao sa kaharian at sinusolo niya ang pamamahala nito sa mga pagkain at trigo. Sinasabi ni Laura na kagagawa ni Adolfo ang lahat. Napaniwala o na-brainwash ni Adolfo ang mga tao sa kaharian. Pinulag niya ang mga ito dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit nagugutom ang kaharian. Itinago niya ang mga pagkain. Sa kagustuhan niyang mapasa kanya ang korona ay sinabi niyang ang lahat ng mga ito ay utos ng hari. Nang mga panahong galit na ang buong bayan sa hari dahil sa kagagawan ni Adolfo ay pinatalsik at kinuha siya sa kanyang trono at pinugutan. Nagtanong si Laura kung nasaan na ang katarungan at kabutihan na siyang makaaakay o makapagwawasto sa nagkakagulong bayan. Sa araw na iyon ay napugutan ng ulo si Haring Linceo. Maging ang mga matapat sa kanya na kabilang sa konseho ay walang nagawa upang mapigilan ang pagpugot sa hari dahil lahat ng kampi sa hari ay walang awang inapatay ng mga taksil. Nailuklok bilang bagong hari si Conde Adolfong malupit at pinagbalaan si Laura na kung hindi niya sasagutin upang maging kasintahan niya ay papatayin siya ng konde. Dahil sa kagustuhan ni Laura na magantihan si Adolfo at masulatan niya si Florante na nasa Itolia, pinilit niyang sumama kay Adolfo at hindi niya pinahalatang siya ay galit dito. Ito ang paraan ni Laura upang maplano niya ng mabuti ang paghihiganti kay Adolfo. Sinasabing buong 5 buwan ang hiningi ni Laura kay Adolfo na palugit upang maibigay ng dalaga ang kanyang pag-ibig sa bagong hari. Ngunit sinasabing magpapakamatay na lang si Laura kung hindi dumating si Florante. Gumawa ng sulat si Laura para kay Florante at ipinadala ito sa matapat na lingkod. Hindi pa natapos ang 1 buwan ay umuwi nga si Florante sa Albania subalit nahulog siya sa pain ni Conde Adolfo. Sa pagpapatuloy pa ng pagkukwento ni Laura ay sinasabi niyang sa takot ni Conde Adolfo sa kanya na baka kapag bumalik ito ay may dalang hukbo at matalo sina Adolfo. Nagpadala si Adolfo ng sulat kay Florante na mayroong selyo ng hari na umuwi ito ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit madali nilang nahuli si Florante. Nang malaman ni Laura ang nangyaring paghuli kay Florante ay inihanda na niya ang kanyang sarili sa pagpapakamatay sa sakit na kanyang nararamdaman. Buti na lamang at dumating ang hukbo ni Menandro na may kasamang malaking hukbo na pumalibot sa bayan ng Albania. Sinasabi ni Laura na sa tingin niya ay si Menandro ang nakatanggap ng kanyang sulat na sana ay kay Florante. Kaya sinasabing nang mabasa ni Menandro ang sulat ni Laura ay agad-agad ay nagtungo ang buong hukbo sa Albania na tila mga gutom na lobo sa kanilang galit. Nang makita ni Adolfo ang hukbo ay natakot ito at nalalaman niyang wala siyang kalaban-laban. Kaya naman nagtawag siya ng kakamping taksil at sila ay umalis sa Albania pagsapit ng gabi. Isinama niya si Laura na nakagapos sa kabayo upang hindi makatakas. Noong dumating sila sa gubat ay tinangkang halayin ni Adolfong taksil si Laura nang bigla na lang natamaan ng tunod o araw si Adolfo na hindi malaman ni Laura kung saan ang galing. Sumagot si Flerida. Sinabi niyang nang makarating daw siya sa gubat ay narinig niya ang boses ng isang babae na sa tingin niya ay pinahihirapan. Naawa si Flerida sa kanyang naririnig. Nang hinanap ni Flerida ang pinagmumulan ng boses ay nakita niya si Laura na pinipilit gahasain ni Adolfo. Hindi nagdalawang isip si Flerida at bininat niya ang araw sa kanyang pana at napatay niya si Adolfo bilang pagliligtas kay Laura. Florante at Laura, dulo ng salita. Saknong 373 hanggang 379. Sa unang bahagi ng araling ito, hindi pa natatapos sa pagsasalita si Flerida ay dumating si Menandro. Daladala niya ang hukbo galing Itolia sa kanilang paghahanap kay Adolfo. Nakita niya ang kanyang kaibigang si Florante sa gubat na dahilan ng kanyang sobrang kasiyahan. Pinapupurihan nila si Florante sa pamamagitan ng pagsigaw ng biba o mabuhay kay Florante na siyang bagong hari ng Albania at kay Laura na bagong reyna.
Inala ang apat sa kaharian, sina Florante at Laura kasama sina Aladin at Flerida upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nagpabinyag ang dalawang morong sina Aladin at Flerida bilang mga Kristiyano at ang mga magkakasintahan ay ikinasal. Pagkamatay ni Sultan Ali Adab ay umuwi sina Aladin sa Persya. Si Florante naman ay iniluklok bilang bagong hari ng Albania na kapiling ng kanyang minamahal na si Laura. Sa pamamahala ni Florante bilang bagong hari ng Albania ay nanumbalik ang kapayapaan sa buong kaharian. Muling nakabangon ang mga lubos na naapektuhan sa malagim na ala-ala ng nakaraan at sumaya ang mga dating nalulungkot at takot na takot. Lubos ang pasasalamat ng lahat sa Diyos. Walang ibang hinangad ang bagong hari at reyna ng Albania na sina Florante at Laura kundi ang lahat ng makabubuti sa buong kaharian. Namuhay na magkasama sina Florante at Laura ng matiwasay hanggang sa lubusang maging mapayapa ang bayan. Sa huling saknong ng awit ay sinabi rin ni Balagtas sa kanyang minamahal na si Celia o Maria Asuncion Rivera sa tunay na buhay na sana ay mabasa nito ang kanyang akda, na sana ay mabasa niya ito dahil siya ang nakapagbigay kay Balagtas ng inspirasyon upang maisulat ang kanyang obra maestra, gawa ng kanyang kabiguan sa pagmamahal.